Magandang araw sa inyong lahat at sa muling pagbabalik sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matanda na pinaglaruan ng tadhana. Pinabayaan ng mga taong dapat siyang inalagaan. Ngunit natagpuan ng bagong pag-asa sa isang taong hindi niya inaasahang tutulong sa kanya na bumangon at hanapin ng katarungang kanluranin ang kanyang mga sakit. Siya ay si Tatay Domingo. Isang 68 anyos na lalaki na buong buhay niyang inialay ang sarili para sa kanyang mga anak. Ngunit wala ni isang butil na pagpapasalamat ang kanyang natanggap. Kaya tara na at samahan ninyo ako sa panibago nating kwento na siguradong kapupulutan ninyo ng mga aral. Noong unang bahagi ng taon, sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Bulacan, may isang maliit na kubo na dating puno ng tawa at pag-ibig. Ito ang tahanan ni Tatay Domingo, kasama ang kanyang 3 anak na lalaki, sina Mario, Roberto at Juan, at ang kanilang mga pamilya. Mula nang mamatay ang kanyang asawang si Aling Susan noong 7 taon na ang nakakalipas, naging si Tatay Domingo na ang nag-iisang tagapag-alaga, tagapagtrabaho at tagapagligtas ng kanilang pamilya. Sa kanyang mga bisig na puno ng kalamnan mula sa pagtatanim ng palay, mais at gulay sa kanilang maliit na bukid, inayos niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak hanggang sa makatapos sila ng pag-aaral. Pinaghirapan niya ang bawat pagkain na nakakain nila. Pinaghirapan niya ang bawat tahi ng kanilang damit. At pinaghirapan niya ang bawat bahay na kanilang tinirhan hanggang sa makapagpatayo sila ng sarili nilang tahanan. Hindi ko alam kung ano ang nagbago sa kanila. Noong mga bata pa sila, ako ang kanilang bayani. Ako ang taong kanilang sinusundan sa bukid. Ako ang taong kanilang hiningian ng kwento tuwing gabi. Ako din ang taong kanilang sinasambahan tuwing may sakit sila. Ngayon ay parang hindi nila ako kilala na. Para na lang akong isang basura sa kanila na basta-basta lamang itatapon. Sabi ni Tatay Domingo habang nakatayo siya sa labas ng kanilang lumang kubo. Hawak ang isang tabo ng tubig habang nakatitig sa malawak na bukid na kanyang pinagpaguran. Ang unang pagbabago ay nagsimula noong makapagtrabaho ng maayos sa mga anak ni Tatay Domingo. Si Mario, ang panganay, naging inhinyero sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Si Roberto naman ay naging negosyante ng mga gamit sa bahay. Habang si Juan ang bunso na naging guro sa lokal na paaralan. Sa una, mabait pa sila sa kanilang ama. Nagdudulot ng pagkain, pera at mga gamit tuwing uuwi sila. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat ng makasama ng mga anak ni Tatay Domingo ang kanilang mga asawa. Ang mga babae ay nagsimulang makaramdam ng kawalan ng kaginawaan sa pagkakasama ng matanda. Sinasabihan nila ang kanilang mga asawa na baka hindi na makatulong pa si Tatay Domingo. Na baka isa siyang pasanin, na baka mas mabuti na lang na ibigay sa kanya ang mga trabahong hindi na nila gustong gawin pa. Honey, hindi ko alam kung makakaya pa natin itong ganito. Ang tatay natin ay mahina na. Hindi na niya kayang tumulong sa bahay. Palagi na lang siyang nangangailangan ng gamot. At palagi pa siyang nakakagambala sa ating mga gawain. Bukod pa rito, hindi naman siya marunong maglinis ng sarili ng maayos. Baka magdulot pa siya ng sakit sa atin. Sabi ni Mario sa kanyang asawang si Linda habang nakaupo sa mesa ng kanilang sala. Oo naman, mahal. Hindi tayo mayaman para ibigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanya na mas mabuti na lang siyang tumira sa bahay ng mga kapatid mo? O baka mas mabuti pa kung ipadala natin siya sa bahay pagtanda. Doon naman, may mga taong makakapag-alaga sa kanya. Sabi ni Linda at inilagay ang mga pinggan sa mesa. May sama ng loob sa kanyang mga muka. Mula noon, nagsimulang lumala ang pagtrato ng mga anak kay Tatay Domingo.
bumaba ang pagkain na ibinibigay sa kanya. Mula sa kanin at ulam na kasama ng buong pamilya, naging kanin na lang na walang ulam. O minsan pa'y mga tirang-tirang pagkain na para na ring pagkain ng aso. Ang kanilang asong si Brownie ay minsan pa'y nakakakuha pa ng mas masustansyang pagkain kaysa sa kanya. Hindi na rin siya binibigyan ng sapat na pera para sa kanyang mga gamot. At minsan pa'y pinapalinis sa kanya ang dumi ng hayop sa bakuran kahit na may sakit na siya. Ang pinakamasakit pa, hindi na siya binibigyan ng respeto ng mga apo niya. Tinatawanan siya, binubuli, at minsan pa'y tinutulak siya kapag wala ang mga magulang nila. Shoshan, bakit mo ako iniwan? Hindi ko na kayang tiisin ito. Ang mga anak natin na ngayon ang nagdudulot ng sakit sa akin. Hindi ko sila pinakain ng pagkain ng aso noong sila ay mga bata pa. Pinaghirapan ko ang bawat butil ng kanin na kanilang kinakain noon. Bakit nila ako ginagawa ng ganito? Sabi ni Tatay Domingo habang nakatago sa kanyang maliit na kwarto. Hawak ang litrato ng kanyang asawa habang umiiyak. Isang araw ng tag-init, nang ang araw ay mainit na mainit, pinapunta si Tatay Domingo ng kanyang mga anak sa bukid para magtanim ng mais. Kahit na may sakit na siya sa ulo at hinihingal na hingal, pinilit niya pa rin gumawa dahil ayaw niyang mapagalitan ng kanyang mga anak. Ngunit nang siya ay pauwi na, bigla siyang nahimatay sa daan. Isang magsasaka ang nakakita sa kanya at dinala siya sa kanyang bahay. Ngunit sa halip na dalhin sa ospital ng mga anak, inilagay lang siya sa kanyang kwarto ng mga ito. Wala silang binigay na gamot, wala silang binigay na pagkain, at wala silang binigay na pag-aalaga. Sa halip, sinabi pa sa kanya ni Roberto na baka siya ay nagpapanggap lang para hindi na magtrabaho. Tatay, hindi na kami bobo. Alam namin na gusto mo lang ng pahinga. Pero hindi pwede yan. Kailangan mong tumulong pa sa amin. Marami pa tayong trabaho sa bukid. Bukod pa rito, kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka makakakain ng maayos. Baka mamaya, ibigay na lang namin sa iyo ang pagkain ni Brownie dahil hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Gusto mo ba yon? Sabi ni Roberto at kita ang galit sa kanyang mga muka. Doon na sumiklab ang galit at kalungkutan sa puso ni Tatay Domingo. Hindi na niya kayang tiisin pa ang pang-aabuso ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang lahat ay natutulog na, kumuha siya ng kanyang lumang damit, ilang piraso ng tinapay at ang litrato ng kanyang asawa. Wala siyang sinabihan. Tumakas na lamang siya mula sa kanilang bahay at naglakad papunta sa daan. Walang alam kung saan siya pupunta. Walang may alam kung paano niya mabubuhay ang kanyang sarili. Pero alam niya lang na hindi na siya makakapagtiis pa sa mga taong dapat na sana siyang mahalin at alagaan. Pagkatapos ng 3 araw na paglalakad, napadpad si Tatay Domingo sa isang bayan sa Metro Manila. Wala na siyang pera, wala na siyang pagkain at ang kanyang mga paa ay puno ng paso at sugat. Napaiga na lang siya sa ilalim ng isang tulay, hinihingal at gutom na gutom. Sa isip-isip niya, baka ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Baka mamatay na siya doon, mag-isa at walang sino mang mag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi alam ni Tatay Domingo na sa kanyang pinakamababang punto sa buhay, may isang tao na makikilala niya na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Anong nangyari sa matandang yon? Bakit siya nag-iisa doon? Hindi pwede yan. Hindi dapat ganito ang tratuhin ng mga matatanda lalo na silang nagtayo ng kinabukasan natin. Sabi ni Miguel de la Cruz, isang binatang nakasuot ng mamahaling damit at nakasakay sa kanyang luxury car nang mapansin niya si Tatay Domingo na nakahiga sa ilalim ng tulay. Bumaba siya ng kotse at lumapit kay Tatay Domingo. Lolo, okay lang po ba kayo? Gutom po ba kayo? Nasugatan ko po ba? Nag-aalalang tanong niya. Nang makita ni Tatay Domingo ang binatang nakangiti sa kanya,
Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Matagal na siyang hindi nakakakita ng taong may mabuting puso na handang tumulong sa kanya. Ngumiti na lang siya ng mahina at tumango dahil wala na siyang lakas para magsalita pa. Agad na inutusan ni Miguel ng kanyang driver na dalhin si Tatay Domingo sa pinakamalapit na ospital para mapagamot ang kanyang mga sugat at para bigyan siya ng sapat na pagkain at gamot. Habang sila ay naglalakad papunta sa kotse, tanong ni Miguel kay Tatay Domingo kung saan siya nakatira at kung bakit siya nag-iisa sa daan. Ngunit si Tatay Domingo ay hindi makapagsalita ng maayos dahil sa kalungkutan at gutom. Kaya naman ay naisip ni Miguel na hintayin na lang muna na gumaling siya bago siya magtanong pa. Huwag ka pong mag-alala, Lolo. Aalagaan kita. Hindi kita pababayaan na mag-isa ka lang doon. Mayroon akong mga taong makakapag-alaga sa iyo at baka makatulong pa ako sa mga problema mo. Basta po, huwag ka pong matakot. Hindi ka na mag-iisa mula ngayon. Sabi ni Miguel de la Cruz habang hawak ang braso ni Tatay Domingo para tulungan itong makalakad. Sa ospital, binigyan ng kumpleto ng pagsusuri si Tatay Domingo. Natuklasan ng mga doktor na siya ay may anemia dahil sa kakulangan ng sustansya, mga paso sa paa dahil sa paglalakad ng maraming araw, at sakit sa puso dahil sa sobrang pagod at kalungkutan. Ngunit sa tulong ni Miguel, binigyan siya ng tamang gamot, sapat na pagkain at magandang pag-aalaga. Makalipas ang 1 linggo, unti-unting gumaling si Tatay Domingo. At sa wakas ay nakapagkwento na siya kay Miguel tungkol sa kanyang mga anak at sa mga pang-aabuso na kanyang tinanggap mula sa kanila. Habang nakikinig si Miguel, naramdaman niya ang galit sa kanyang puso. Hindi niya matanggap na may mga anak na kayang gawin ang ganitong bagay sa kanilang sariling ama, lalo na't ang ama ay nagbigay ng lahat para sa kanila. Lolo, hindi ko matanggap na nagawa nila yan sa'yo. Ang mga magulang dapat ay tratuhin ng may respeto at pag-ibig. Kayo ang dahilan kung bakit kami narito ngayon. Hindi dapat ganito ang kanilang trato sa iyo. Kung okay lang po sa inyo, gusto kong tulungan kayo makipaghiganti sa kanila. Hindi po ibig sabihin na gagawin natin sa kanilang ginawa nila sa inyo. Pero gusto kong malaman nilang kahihiyan ng kanilang mga ginawa at gusto kong bayaran nila kayo ng tama para sa lahat ng sakit na ibinigay nila sa inyo. Sabi ni Miguel habang nakatingin kay Tatay Domingo at hawak ang isang braso nito. Iha, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hindi ko inakala na may taong tulad mo pa na handang tumulong sa isang estrangherong tulad ko. Kung okay lang sa iyo, gusto kong makita silang muli. Gusto kong malaman nila na hindi ako isang walang halaga na tao. Na ako ang ama na nagbigay sa kanila ng lahat ng meron sila ngayon. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang harapin sila. Sabi ni Tatay Domingo habang lumuluha. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Tatay Domingo at ngumiti. Sinabi niya sa kanya na hindi siya pababayaan, nakasama niya siya sa bawat takbang ng paraan. At sinisigurado nila na magkasama sila na makukuha nila ang katarungan na nararapat sa kanya. Mula noong araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Tatay Domingo. Isang yugto na puno ng pag-asa, pag-ibig at paghiganti na hindi niya inakala na makakamit niya pa. Ngunit bago pa man sila magsimula ng kanilang plano, kailangan munang malaman ni Miguel ang lahat ng detalye tungkol sa mga anak ni Tatay Domingo. Kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, kanilang mga kahinaan, at lahat ng bagay na makakatulong sa kanila na makamit ang katarungan. At sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan ni Tatay Domingo, alam niya na ngayon na mayroon na siyang taong tutulong sa kanya. Isang taong may malakas na pangalan at maraming kayang gawin para sa kanya. Samantala, pagkalabas ni Tatay Domingo sa ospital, dinala siya ni Miguel sa kanyang malaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Taguig. Ang lugar ay puno ng berdeng damuhan, magagandang bulaklak at mga mamahaling kotse.
Isang ganitong lugar na hindi pa nakikita ni Tatay Domingo sa buong buhay niya. Sa una, nahihiya pa si Tatay Domingo dahil sa kanyang mga luma at maruming damit. Pero pinakalma siya ni Miguel nang sabihin na siya ay malugod na tinatanggap sa kanilang tahanan. Ipinakilala siya ni Miguel sa kanyang mga kasambahay na si Yaya Marta, Kuya Bert at Mang Jose. Lahat sila ay mababait at handang tumulong sa kanya sa anumang bagay na kailangan niya. Mang Domingo, mabuhay po kayo. Ako po si Yaya Marta. Aalagaan ko po kayo dito sa bahay. Ito na po ang mga bago ninyong damit. Pwede na po kayo maligo at magpalit para makaramdam po kayo ng ginawa. Sabi ni Yaya Marta kay Tatay Domingo na may hawak na malinis na damit. Salamat po. Hindi ko akalain na makakakuha pa ako ng ganitong uri ng damit. Mga damit lang ito. Pero para sa akin, parang regalo na ito mula sa langit. Sabi ni Tatay Domingo habang tinitingnan ang mga damit na hawak ni Yaya Marta. May kalungkutan sa kanyang mga mata. Matapos maligo at magpalit ng damit, inalalaya ni Yaya Marta si Tatay Domingo papunta sa kusina kung saan handa na ang masarap at masustansyang pagkain. May kanin, sinigang na baboy, pritong isda, at mga gulay. Lahat ng pagkaing matagal na niyang hindi natikman. Habang kumakain siya, hindi niya mapigilan ang mga luwas sa kanyang mga mata. Matagal na siyang hindi nakakakain ng ganitong klaseng pagkain. Lalo na't sa mga nakaraang buwan ay karaniwang pagkain ng aso o mga tira-tira lang ang kinakain niya. Pinakalma siya ni Miguel nang sabihin na mula ngayon ay hindi na siya magugutom pa at baka pa siya tumaba dahil sa dami ng masarap na pagkain na ihahain sa kanya. Lolo, kain lang po kayo ng marami ah. Kailangan niyong magpalakas ang katawan ninyo para makayanan natin ang mga plano natin. Pagkatapos nito, kausapin natin na maayos ang tungkol sa mga anak ninyo. Kailangan nating malaman lahat ng detalye para makapaganda tayo ng mabuti. Sabi ni Miguel habang nakaupo sa tapat ni Tatay Domingo habang kumakain. Pagkatapos nilang kumain, dinala sila ni Miguel sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Isang silid na puno ng mga libro, kompyuter at mga papeles na may kinalaman sa kanyang mga negosyo. Si Miguel ay isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng maraming kumpanya sa iba't ibang larangan mula sa real estate, construction, hanggang sa mga negosyo sa pagkain at serbisyo. Mula noong mamatay ang kanyang mga magulang nung siya ay bata pa lamang, siya na ang nagpatakbo ng lahat ng kanilang mga negosyo at ginawang mas malaki pa ito sa pamamagitan ng kanyang sipag, talino at mabuting puso. Isa sa mga pinakamahalaga niyang prinsipyo sa buhay ay ang paggalang sa mga matatanda. Dahil alam niya na kung hindi dahil sa mga matatanda, wala silang makakamit na tagumpay sa buhay. Lolo, bago tayo magsimula, gusto kong malaman ninyo na hindi ako gagawa ng anumang bagay na labag sa batas. Ang gagawin natin ay ibibigay sa kanilang katarungan na nararapat. Ibibigay natin sa kanilang pagkakataong malaman nila ang mga pagkakamali nila at baka naman ay magbago pa sila. Pero kung hindi sila magbabago, gagawin natin ang lahat para bayaran nila kayo ng tama para sa lahat ng sakit na ibinigay nila sa inyo. Inilabas ni Miguel de la Cruz ang isang listahan. Mula sa impormasyong nakalap ko, si Mario ay nagtatrabaho bilang inhinyero sa Engineering Masters Philippines, isang kumpanyang kasalukuyang naghahanap ng pondo para sa kanilang bagong proyekto sa probinsya. Si Roberto naman ay nagmamay-ari ng Home Needs Depot, isang tindahan ng mga gamit sa bahay na umaasa sa mga supplier mula sa ibang bansa. At si Juan ay guro sa St. Catherine's Academy, isang paaralan na pinamamahalaan ng foundation na may kaugnayan sa isa sa aking mga kumpanya. Sabi ni Miguel. Mabuti naman at maayos ang kanilang buhay. Pero hindi ko maintindihan kung maayos naman ang kanilang buhay. Bakit nila ako ginagawa ng ganito? Bakit nila ako pinapakain ng pagkain ng aso? Bakit nila ako pinapabayaan? Sabi ni Tatay Domingo habang tinitingnan ang larawan ng kanyang mga anak sa folder. Hinawakan ni Miguel ang balikat ni Tatay Domingo
para pigilan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi lahat ng taong may pera ay may mabuting puso. At minsan ay mas talong nagiging makasarili ang mga tao kapag mayroon na silang maraming kayamanan. Sinabi niya rin na hindi nila kailangang intindihin ang mga dahilan ng mga anak niya. Ang mahalaga ay gawin nila ang tama at ibigay sa kanila ang katarungang na nararapat. Pagkatapos noon, sinimula nilang pag-usapan ang kanilang plano. Unang hakbang ay makipag-usap sa mga anak ni Tatay Domingo para sabihin sa kanila ang kanilang mga pagkakamali at hilingin silang magbago. Kung di sila magbabago, gagawin ni Miguel ang lahat para ipakita sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang impluwensya at mga koneksyon para tiyakin ang mababawasan ng kanilang kapangyarihan at kayamanan hanggang sa maunawaan nila ang kahalagahan ng paggalang sa mga magulang. Lolo, isusulat ko po itong liham para sa kanila. Sasabihin ko po sa kanila na alam namin ang lahat ng kanilang ginawa, na hinahamon ko po sila na harapin kayo at humingi ng tawad, at na kung hindi nila gagawin iyon, magkakaroon po sila ng malaking problema sa kanilang mga trabaho at negosyo. Hindi po ito pagbabanta. Ito po ay pagbibigay lamang sa kanila ng pagkakataong ayusin ang kanilang mga pagkakamali sa inyo. Sabi ni Miguel habang binubuo ang isang liham para sa mga anak ni Tatay Domingo. Habang binubuo ni Miguel ang liham, biglang pumasok si Kuya Bert sa opisina na may dalang tray ng kape at cookies. Sinabi niya kay Miguel na may mga bisita na dumating sa bahay. 3 lalaki na nagpapakilala bilang mga anak ni Tatay Domingo. Nagulat si Tatay Domingo nang marinig yun. Hindi niya inakala na hahanapin pa siya ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng pagkagulat, naramdaman din niya ang galit at kalungkutan. Alam niya na hindi sila nagpunta doon para humingi ng tawad o para alagaan siya, kundi baka para kunin pa ang mga natitirang ari-arian niya o baka para pigilan siyang gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kanilang pangalan. Anong kailangan nila dito? Sigurado kung hindi sila nagpunta rito para sa akin, baka para sabihin na huwag akong gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kanila, o para kunin pa ang mga bagay na naiwan ko sa kanilang buhay. Sabi ni Tatay Domingo habang nakakuyom ang mga kamao. May galit sa kanyang mga mata. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Nandito po ako para protektahan kayo. Hayaan niyo na po ako makipag-usap sa kanila muna. Kung gusto niyong makita sila, sabihin niyo lang po sa akin. Pero kung hindi niyo kayang harapin sila ngayon, pwede naman po nating sabihin sa kanila na hindi sila dapat narito. Sabi ni Miguel. Ilang sandali pang lumipas, pumasok sa opisina si Mario. Kasama sina Roberto at Juan. May taas noong muka. Tatay, narito ka pala. Nag-alala kami sa iyo. Hinahanap ka namin ng ilang araw na. Bakit naman tumakas ka ng bahay? Alam mo namang kailangan ka namin doon. Sabi ni Mario. Bakit nga pala kayo nag-aalala? Kung totoo kayo nag-aalala sa kanya, bakit niyo siya pinapakain ng pagkain ng aso? Bakit niyo siya pinapabayaan? Bakit niyo siya binubuli at pinapahirapan? Sabi ni Miguel. Sino ka naman para husgahan kami? Ito ay problema ng aming pamilya. Wala kang karapatan na makialam dito. At saka, hindi totoo ang mga sinasabi mo. Binibigyan namin ng maayos na pagkain at tirahan ng aming tatay. Siya lang talaga ay matanda na at mahirap na siyang intindihin. Sabi ni Roberto. Oo nga, sinusubukan namin siyang alagaan ng maayos. Pero siya ay laging hindi nasisiyahan. Palagi na lang siyang umiiyak at nagrereklamo. Parang bata siya. Singit naman ni Juan sa usapan. Habang nakikinig si Tatay Domingo sa mga sinasabi ng kanyang mga anak, naramdaman niya ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na kayang sabihin ng kanyang mga anak ang mga ganitong kasinungalingan. Akala niya ay mayroon pang katiting na pag-ibig na natitira sa kanilang puso para sa kanya. Pero tila wala na talaga. Lumabas siya mula sa likod ng kortina kung saan siya nakatago at tumarap sa kanyang mga anak. Nang makita siya ng mga anak niya, natahimik sila bigla.
Hindi nila inakala na makikita pa nila ang kanilang ama na ganito kaganda ang itsura, na nakasuot ng magagandang damit at nasa isang napakalaking mansyon. Mga anak, bakit niyo sinasabi ang mga kasinungalingang iyan? Alam niyong hindi ko hiniling na ibigay niyo sa akin ang lahat ng meron kayo. Hiniling ko lang na tratuhin niyo ako ng may respeto. Nabigyan niyo ako ng sapat na pagkain at gamot. Naalagaan niyo ako tulad ng pag-aalaga ko sa inyo noong kayo'y mga bata pa. Pero anong binigay niyo sa akin? Pagkain ng aso, pagpapabaya at pang-aabuso. Hindi ko inakala na kayo pa ang taong gagawa sa akin noon. Sabi ni Tatay Domingo habang nakatingin sa bawat isa sa kanyang mga anak. May kalungkutan at galit sa kanyang mga mata. Tatay, hindi namin sinasadyang gawin yun sa iyo. Medyo abala lang kami sa aming mga trabaho at pamilya. Hindi namin napansin na napapabayaan ka na pala namin. Sabi ni Mario at naiilang na tumingin sa paligid. Hindi rin makatingin sa mata ng kanyang ama. Hindi naman naniwala si Tatay Domingo sa sinasabi ni Mario. Alam niya na mga kasinungalingan lang iyon. Alam niya na alam ng kanyang mga anak ang lahat ng ginagawa nila sa kanya. Pero pinipili nilang baliwalain ito. Lumapit si Miguel sa tabi ni Tatay Domingo at sinabi sa mga anak ni Tatay Domingo ang liham na kanyang binuo. Sinabi niya sa kanila na kung hindi sila magbabago at hindi sila hihingi ng tawad sa kanilang ama, gagawin niya ang lahat para ipakita sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang mga ginawa. Sinabi niya rin na alam niya ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga trabaho at negosyo, na mayroon siyang mga koneksyon na makakapagbago ng takbo ng kanilang buhay sa isang iglap. Ito ang liham na ginawa ko para sa inyo. Mayroon kayong 1 linggo para magpasya. Kung hihingi kayo ng tawad sa inyong ama at kung tutuparin niyo ang inyong responsibilidad bilang mga anak, gagawin ko ang lahat para tulungan pa kayo sa inyong mga negosyo at trabaho. Pero kung hindi niyo gagawin iyon, hindi niyo makakamtam ang anumang tagumpay sa buhay ninyo. Hindi ito pagbabanta ha. Ito ay babala. Tandaan niyo din na ang mga taong hindi marunong magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang ay hindi karapat dapat sa anumang uri ng tagumpay. Sabi ni Miguel habang inilalabas ang liham na kanyang binuo. Nang marinig ni Mario, Roberto at Juan ang sinasabi ni Miguel, natakot sila. Alam nila na totoo ang mga sinasabi niya. Alam nila na si Miguel ay isang bilyonaryo na may malaking impluwensya sa buong bansa. At alam nila na kayang gawin niya ang lahat ng sinasabi niya. Tahimik silang kumuha ng liham at umalis ng mansyon nang walang sinasabi pa. Habang sila ay umaalis, tumingin si Tatay Domingo sa kanilang mga likuran at hindi niya mapigilan ang mga luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dapat siyang magsaya o malungkot. Masaya siya dahil sa wakas ay narinig ng kanyang mga anak ang katotohanan. Pero malungkot siya dahil alam niya na baka huli na ang lahat para sa kanilang pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat siya kay Miguel. Dahil sa kanya, meron na siyang lakas at tapang na harapin ang mga problema niya at hanapin ang katarungan na nararapat sa kanya. Pagkatapos umalis ng mga anak ni Tatay Domingo, bumalik sila sa kanilang mga tahanan na puno ng pag-aalala at takot. Si Mario ay agad na pumunta sa kanyang opisina para suriin ang kanilang mga dokumento at makipag-usap sa kanilang mga kliyente. Natatakot siyang baka mawalan siya ng trabaho o baka mapahamak ang kanilang proyekto dahil sa mga sinabi ni Miguel. Si Roberto naman ay agad na pumunta sa kanyang tindahan para suriin ang kanilang mga supplier at mga transaksyon. Natatakot siyang baka mablock siya ng mga supplier o baka mawalan siya ng mga kliyente. At si Juan naman ay agad na pumunta sa paaralan para makipag-usap sa punong guro at sa mga tauhan ng foundation. Natatakot siyang baka mawalan siya ng trabaho o baka isara ang paaralan kung saan siya nagtatrabaho. Hello po, Mr. Santos. Ito po si Mario mula sa Engineering Masters Philippines. Gusto ko lang pong itanong kung maayos pa rin po ang ating kasunduan para sa proyekto ng Bulacan.
Hindi po ba kayo nakarinig ng anumang balita tungkol sa amin? Mario, ikaw ba ito? Narinig ko na nga mga balita tungkol sa inyo at sa inyong ama. Hindi ko maintindihan. Paano nyo kayang gawin yun sa inyong sariling ama? Hindi ako makakapagpatuloy ng kasunduan sa isang kumpanyang may mga empleyadong hindi marunong magmahal sa kanilang mga magulang. Pagsisimula na kami maghanap ng ibang kumpanya makakapagtrabaho sa amin, hindi na ako magtutuloy sa iyo, sabi ni Mr. Santos. Nang marinig ni Mario ang sinasabi ni Mr. Santos, napahamak siya. Si Mr. Santos ay isa sa kanilang pinakamalaking kliyente. Kung mawawalan sila ng kasunduan sa kanya, malaki ang mawawala sa kanilang kumpanya. Mr. Santos, wag po niyong gawin iyan. Baka kapag bago po kami, susundin po namin ang lahat ng sinabi ninyo. Pwede po ba nating pag-usapan ito ng personal? Mario, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nagpasya na kami. Ang mga prinsipyo ay hindi nabibili ng pera. At isa sa mga pinakamahalaga naming prinsipyo ay ang paggalang sa mga magulang. Baka mas mabuti pa na ayusin niyo muna ang inyong problema sa inyong ama bago kayo mag-isip ng ibang proyekto, sabi ni Mr. Santos at binaba na ang telepono. Nang ibinaba ni Mr. Santos ang telepono, napahawak si Mario sa ulo at napaiyak. Alam niya na malaki ang epekto nito sa kanilang kumpanya. Maraming empleyado ang mawawalan ng trabaho. Maraming proyekto ang mapuputol. At baka makuha pa ng ibang kumpanya ang kanilang mga kliyente. Dahil doon ay agad niyang tinawagan sina Roberto at Juan para sabihin sa kanila ang nangyari. Roberto, Juan, kailangan nating magkita ngayon. Nangyari ng kinatatakutan natin. Si Mr. Santos ay tinanggihan ang kasunduan natin. Sinabi niya na hindi na sila makakapagpatuloy dahil sa kung paano natin tinrato ang tatay natin. Ano? Hindi pwede yan, kuya. Kung mawawalan tayo ng mga kliyente, mawawalan rin ako ng mga supplier. Kanina pa tumatawag ang ilan sa kanila. Sinabi nila na hindi na sila makakapagbenta sa akin dahil sa narinig nila tungkol sa atin. Kuya, mas masahol pang nangyari sa akin. Ang punong guro at mga tauhan ng foundation ay hinamon ako na umalis sa paaralan. Sinabi nila na hindi ako karapat-dapat na maging guro kung hindi ako marunong maggalang sa sarili kong ama. Baka maimpluwensyahan ko pa ang mga estudyante daw na gawin din ito. Pagkatapos ng usapan nila sa telepono, nagkita-kita sina Mario, Roberto at Juan sa isang maliit na kainan malapit sa kanilang baryo. Lahat sila ay puno ng pag-aalala at takot. Hindi nila inakala na ang mga sinabi ni Miguel ay totoo at makakaapekto ng ganito kalaki sa kanilang buhay. Habang sila ay nakaupo at nag-iisip ng paraan, biglang naalala nila ang kanilang mga kabataan. Naalala nila kung paano sila inaalagaan ni Tatay Domingo, kung paano sila pinaghirapan niya hanggang sa makatapos ng pag-aaral, at kung paano siya laging nandyan para sa kanila tuwing may problema sila. Unti-unting tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanilang ina, naramdaman nila ang guilt at kahihiyan sa kanilang mga puso. Mga kapatid, ano bang nangyari sa atin? Natatandaan nyo nung tayo'y mga bata pa. Si tatay ang gumigising sa umaga sa atin para magtanim sa bukid. Si tatay ang nag-aatid sa atin sa paaralan. Si tatay ang nagpapagamot sa atin tuwing tayo may sakit. Ngayon, tayo na ang gumagawa ng sakit sa kanya. Hindi ko alam, kuya. Noong una, iniisip ko na baka hindi na siya makatulong sa atin, kaya pwede na siyang pabayaan. Pero ngayon, naintindihan ko ng pag-aalaga sa mga magulang ay hindi tungkol sa kung anong maibibigay nila sa atin, kundi sa kung anong maibibigay natin sa kanila bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa atin noon. Kuya, gusto kong humingi ng tawad kay tatay. Hindi ko na kayang tiisin ng guilt na nararamdaman ko ngayon. Gusto kong sabihin sa kanya na patawarin niya tayo. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal natin siya. Gusto kong ibalik ang dating pag-ibig at saya na mayroon tayo nung tayo'y magkakasama pa. Pagkatapos ng pag-uusap,
Nagpasya silang pumunta sa mansyon ni Miguel para humingi ng tawad kay Tatay Domingo. Alam nila na hindi madali ang pagpapatawad na hihilingin nila. Pero alam din nila na kailangan nilang gawin ito para makapagbago at para mabawi ang tiwala at pag-ibig ng kanilang ama. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Kuya Bert na dinala sila sa sala kung saan naghihintay sina Tatay Domingo at Miguel. Nang makita ng mga anak ni Tatay Domingo ang kanilang ama na nakaupo sa isang malaking upuan, nakasuot ng magandang damit at may ngiti sa muka, hindi nila napigilan ang mga luha na tumulo mula sa kanilang mga mata. Mga anak, bakit kayo narito? Hindi ba't sinabi na namin sa inyo na mayroon kayong 1 linggo para magpasya? Tatay, patawarin mo po kami. Hindi namin alam kung paano mo kami mapapatawad. Pero sana po ibigyan mo pa kami ng pagkakataong ibalik ang lahat ng nawala. Kami po ay sobrang nagsisisi sa lahat ng ginawa namin sa inyo. Hindi namin dapat kayo pinapakain ng pagkain ng aso. Hindi namin dapat kayo pinapabayaan. Hindi namin dapat kayo binubuli at pinapahirapan. Tatay, alam namin na hindi sapat ang mga salitang ito para bayaran ang lahat ng sakit na ibinigay namin sa inyo. Pero gusto po namin sabihin sa inyo na mahal namin kayo. Kayo po ang aming ama. Kayo po ang dahilan kung bakit kami narito ngayon. Kayo po ang pinakamahalaga sa amin sa buong mundo. Tatay, iling po namin na baka pwede mo pa kaming tanggapin bilang inyong mga anak. Gusto po naming ibigay sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Gusto po naming alagaan katulad ng pag-aalaga mo sa amin nung kami mga bata pa. Gusto po naming ibalik ang dating tahanan na puno ng tawa at pag-ibig. Habang nakikinig si Tatay Domingo sa mga sinasabi ng kanyang mga anak, naramdaman niya ang puso niyang biglang umunlad. Matagal na niyang hinintay ang mga salitang ito. Matagal na niyang hinintay na aminin ng kanyang mga anak ang kanilang mga pagkakamali at humingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan niya, alam niya na hindi niya kayang saktan pabalik ang kanyang mga anak. Dahil sila pa rin ang kanyang mga anak. Sila pa rin ang mga taong ibinigay sa kanya ng Diyos at ng kanyang asawang si Aling Susan. Mga anak, huwag na kayong umiyak. Pinapatawad ko na kayo. Dahil kayo pa rin ang aking mga anak. At mahal na mahal ko kayo. Alam kong nagkamali kayo. Pero alam ko rin na may mabuting puso kayo. Basta't hindi na ulit nyo ulitin ang mga pagkakamaling ito. Sapat na yun sa akin. Lolo, mga kuya, masaya akong marinig ang mga salitang ito. Alam kong hindi madali ang pagbabago, pero alam ko rin na makakaya ninyo. Para sa inyo naman, gagawin kong lahat para tulungan kayo sa inyong mga trabaho at negosyo. Babawiin ko ng lahat ng mga babala at parusa na ibinigay ko sa inyo. Basta tiyakan ninyong hindi na ulit nyo gagawin ng mga bagay na ginawa ninyo sa inyong ama noon. Nang marinig ni Mario, Roberto at Juan ang sinabi ni Miguel, nagpasalamat sila ng lubos. Alam nila na binigyan sila ng ikalawang pagkakataon. Isang pagkakataong hindi nila dapat sayangin. Pagkatapos noon, nagpasya silang umuwi sa kanilang baryo kasama si Tatay Domingo. Gusto nilang ibalik ang dating tahanan nila. Gusto nilang ayusin ang kanilang mga bahay. Gusto nilang ibigay sa kanilang ama ang lahat ng kailangan niya. At habang sila ay naglalakad pa uwi, naramdaman ni Tatay Domingo na ito ang tamang panahon para makapagbagong buhay. Isang panahon na puno ng pag-ibig, pag-asa at pagkakaisa na hindi niya inakala na makakamit niya pa. Mga anak, maraming salamat. Hindi ko akalain na makakabalik pa tayo sa dating pamilya na mayroon tayo. Mula ngayon, tayo ay magtutulungan para gawing mas maganda ang ating buhay. Tayo ay magmamahalan at magkakaisa. Dahil iyon lang naman ang tunay na kayamanan sa buhay. Sabi ni Tatay Domingo sa kanyang mga anak habang hawak ang kamay ng mga ito. Pagdating nila sa kanilang baryo, sinalubong sila ng kanilang mga kababayan na tuwang-tuwa nang makita silang magkakasama muli. Marami ang nagsabi na ito na ang tamang balita na dapat nilang marinig.
na ang pamilya ay dapat magmahalan at magkaisa, anuman ang mga problema o pagkakamali na kanilang naranasan. At habang sila ay pumapasok sa kanilang tahanan, nakita ni Tatay Domingo ang lumang kubo na dating puno ng tawa at pag-ibig. At alam niya na babalik na muli ang dating saya at kasiyahan na kanilang naranasan noong sila ay magkakasama pa. Pagkatapos ng pagbabalik ni Tatay Domingo sa kanilang baryo, nagsimula agad ang pagbabago sa buhay ng pamilya. Sina Mario, Roberto at Juan ay nagtutulungan para ayusin ang kanilang mga bahay. Pininturahan nila ang mga dingding, pinakapit nila ang mga bubong, at pinaganda nila ang mga bakuran. Binili rin nila ang mga bagong gamit para sa kanilang ama. Isang malambot na kama, isang komportabling upuan, isang telebisyon, at iba pang mga gamit na makapagbibigay sa kanya ng kaginawahan. Si Tatay Domingo naman ay laging nandyan para tulungan sila. Tumutulong siya sa pagluluto ng pagkain, sa pag-aayos ng bahay, at sa pag-aalaga sa kanyang mga apo na ngayon ay mas mabait na sa kanya. Susan, kung naririnig mo man ako ngayon, sana ay masaya ka. Ang mga anak natin ay nagbago na. Sila na ngayon na nag-aalaga sa akin. Sila na ngayon na nagbibigay sa akin ng lahat ng kailangan ko. Hindi ko akalain na makakakita pa ako ng ganitong araw. Sabi ni Tatay Domingo sa kanyang sarili habang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Hawak niya ang isang tabo ng tubig habang tinitignan ng mga anak na nag-aayos ng bakuran. Isang linggo, pagkatapos bumalik si Tatay Domingo, nagpasya mga anak na ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang ama. Alam nila na matagal na niyang hindi pinagdiriwang ang kanyang kaarawan dahil sa mga problema na kanilang naranasan. Kaya gusto nila itong gawing espesyal at makalimutan niya ang lahat ng sakit na naranasan niya. Inimbita nila ang lahat ng kanilang mga kababayan, mga kaibigan at mga kamag-anak. Lahat sila ay tuwang-tuwa nang malaman ng balita at naganda ng mga regalo at pagkain para kay Tatay Domingo. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdating nyo ngayon. Ito ay espesyal na araw para sa amin dahil ipinagdiriwang namin ang kaarawan ng aming ama. Gusto namin siyang pasayahin at iparamdam sa kanya na mahal namin siya. Mario, masaya kami na makita kayo magkakasama muli. Alam namin ang mga problema na naranasan ninyo. Pero masaya kami na nagbago na kayo. Ang inyong ama ay isang mabuting tao. Nararapat lang na siya itratuin ng may respeto at pag-ibig. Sabi ni Aling Nena. Ngayong gabi ng kaarawan ni Tatay Domingo, puno ng liwanag at musika ang kanilang bakuran. May mga kakanin tulad ng leche flan, ubi halaya at bibingka. Mga pagkaing paborito ni Tatay Domingo. Mayroon din namang mga ulam tulad ng lechon, adobo at kare-kare. Lahat ng pagkaing inihanda ng buong baryo. Habang lahat ay nagkakasiyahan at nagkukwentuhan, biglang tumugtog ang musika at lumabas si Tatay Domingo na nakasuot ng magandang barong Tagalog. Lahat ay tumayo at pumalakpak. Lahat sila ay masayang makita ang matanda na malusog at masaya. Mga kaibigan, mga kamag-anak, maraming salamat sa pagdating nyo ngayon. Hindi ko akalain na makakakita pa ako ng ganitong pagdiriwang para sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa aking mga anak na nagbago at nagbigay sa akin ng bagong pag-asa sa buhay. Sabi ni Tatay Domingo habang may ngiti sa kanyang mga muka. Tatay, ito po ang cake na ginawa namin para sa inyo. Hiling po namin na sana ay mabuhay pa kayo ng maraming taon para makasama pa namin kayo. Ngayon na po, sabay-sabay po tayong magkakaroon ng wish at hihipan po ni Tatay ang kandila. Habang lahat ay nagkakaisang kumanta ng happy birthday, pumikit si Tatay Domingo at nagsagawa ng wish. Hiling niya na sana ay magtagal pa ang pagkakaisa at pag-ibig ng kanilang pamilya. Sana ay maging mabuti at matagumpay ang kanyang mga anak at apo. At sana ay makasama pa niya sila ng maraming taon pa. Matapos niyang hipan ng kandila, lahat ay pumalakpak at nagbigay ng mga regalo kay Tatay Domingo.
May mga damit, gamit sa bahay at mga larawan ng kanilang pamilya. Lahat ng ito ay puno ng pag-ibig at pagpapahalaga sa kanya. Tatay, ito po ang regalo namin mula sa aming 3 magkakapatid. Alam po namin laging naiisip ninyo si Nanay Susan. Kaya po namin in-order itong litrato ninyong mag-asawa. Nagawa po sa portrait. Gusto po naming ipakita sa inyo na hindi namin makakalimutan ang lahat ng sakripisyo ninyong dalawa para sa amin noon. Nang buksan ng tatay nila ang kahon at makita ang larawan ng kanyang asawa at kanyang sarili, hindi niya napigilan ang mga luha ng kagalakan na tumulo mula sa kanyang mga mata. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Isang alaala ng taong pinakamamahal niya at ng pag-ibig na ibinigay nila sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Mga anak, ito ay napakagandang regalo. Maraming salamat. Alam kong narito rin ngayon si Nanay Susan ninyo na nakangiti sa atin. Masaya siya dahil tayo ay magkakasama muli at nagmamahalan. Wika ni Tatay Domingo. Pagkatapos ng pagdiriwang, hinatid na ng mga kababayan ang kanilang mga regalo at nagpaalam na pauwi na. Naiwan naman sina Tatay Domingo at ang kanyang mga anak kasama ang kanilang mga pamilya sa bakuran. Habang sila ay nakaupo at nagkukwentuhan, biglang dumating si Miguel de la Cruz na may dalang mga regalo para kay Tatay Domingo. Hindi alam ng mga anak ni Tatay Domingo na darating siya. Kaya lahat sila ay nagulat at tuwang-tuwa nang makita siya. Lolo, happy birthday po. Hindi ko po maaaring palampasin ang special na araw na ito. Dinalan ko na rin po kayo ng mga regalo. Isang bagong sasakyan para madaling makabili ng mga kailangan niyo po. At isang malaking halaga ng pera para sa inyong mga gamot at pangangailangan. Miguel, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin at para sa aming tatay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin maintindihan ang mga pagkakamali namin at hindi namin mababawi ang tiwala at pag-ibig ng aming ama. Walang anuman, Kuya Mario. Ang tanging hiling ko lang ay sana ay hindi niyo na ulit kakalimutan ang kahalagahan ng paggalang at pag-ibig sa mga magulang. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Walang pera o tagumpay ang makakapantay sa pagkakaisa at pagmamahalan ng isang pamilya. Pagkatapos mag-usap, inalalayan ni Miguel si Tatay Domingo na tumingin sa bagong sasakyan na ibinigay niya. Ito ay isang maliit na van na perpekto para sa paglalakbay ng buong pamilya. Sinabi ni Miguel na gagamitin niya ito para madaling makapunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan at para madaling makabili ng mga gamot at pangangailangan niya. Si Tatay Domingo naman ay labis na nagpasalamat. Hindi niya akalain na makakakuha pa siya ng ganitong uri ng regalo sa kanyang edad. Miguel, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita babayaran sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ay isang tunay na anghel na ibinigay sa akin ng Diyos. Lolo, hindi mo na ako kailangan bayaran. Ang pagpapasaya at pagpapalakas ng loob mo ay sapat na sa akin. Basta tandaan mo lang na hindi ka nag-iisa. Lagi akong narito para sa iyo at para sa inyong buong pamilya. Matapos maglaan ng ilang oras para kausapin ang buong pamilya, nagpaalam na si Miguel na pauwi na siya. Bago umalis, binigyan niya pa ng mga payo ang mga anak ni Tatay Domingo. Sinabi niya sa kanila na laging tandaan ang mga aral na natutunan nila, na laging magmahalan at magkakaisa, na laging alagaan ang kanilang ama dahil hindi na nila maibabalik pa ang oras na lumipas. Pagkatapos niyang umalis, naiwan naman ang pamilya ni Tatay Domingo na puno ng saya at pasasalamat. Alam nila na sila ay napakaswerte dahil mayroon silang isang taong tulad ni Miguel na handang tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Tatay, bukas na po namin sisimulan ang pag-aayos ng bukid na dati ninyong pinagpaguran. Gusto po namin gawing mas malaki at mas produktibo ito para mayroon tayong sapat na kita at para maibigay namin sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Sabi ni Juan. Mabuti naman anak. Alam kong magiging matagumpay kayo sa inyong mga plano. Basta tandaan ninyong magtulungan kayo at huwag kayong magsusumbatan. Iyon lang naman ang susi para makamit ang tagumpay.
Nang gabing iyon, habang lahat ay natutulog na, nanatiling gising si Tatay Domingo na nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto. Tinitignan niya ang mga bituin sa langit at naiisip niya ang kanyang asawa at ang mga karanasan niya sa buhay. Mula sa pagiging isang mahirap na magsasaka na nag-iisang nag-aalaga sa kanyang mga anak, hanggang sa maabuso at mapabayaan siya, hanggang sa makilala niya si Miguel at makamit muli ang pag-ibig at pagkakaisa ng kanyang pamilya. Alam niya na ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok at tagumpay. Ngunit sa uli, alam niya na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang pamilya. Walang anuman ang makakapantay sa pagmamahal at pagkakaisa na ibinibigay ng mga taong mahal ka. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento na ang ama na pinabayaan ng kanyang mga anak. Isang kwento ng paghihirap, pagbabago, pagpapatawad at pag-asa na nagbigay ng bagong yugto sa buhay ng mga taong naranasan ang pang-aabuso at pagpapabaya. Mula sa mga kababayan ng Bulacan hanggang sa buong bansa, ang kwento ni Tatay Domingo ay naging batiwan na ang pag-ibig ng isang magulang ay walang katapusan, na ang mga anak ay may responsibilidad na alagaan at igalang ang kanilang mga magulang sa lahat ng oras. Isang malaking pasasalamat sa inyong lahat na sumunod at sumuporta sa kwentong ito. Sana ay natutunan ninyo ang mga aral na dala nito, na ang pamilya ay ang pinakamahalaga, na ang pagpapatawad ay susi sa pagkakaisa, na ang pagtulong sa iba ay nagdudulot ng tunay na kasiyahan at tagumpay. Para sa mga nararanasan ng mga problema sa inyong pamilya, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Palaging may pagkakataong magbago, basta't may pusong handang magbago at magpatawad. Muli, inuulit ko po, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.